Today is March 29, 2024, and tomorrow is my birthday! Happy birthday to me! Yes! Dumating na ba sa puntong hindi mo na matandaan kung ilang taon ka na ba talaga? 30, 31, 32, 33, 34, 35. Tapos, nagbukas ka ng calculator. Taon ngayon, minus taon kung kailan kayo pinanganak. Hay, salamat. Tama yung hinala ko. Ngayon ay March 30, 2024, araw ng Sabado. Maraming masasaya at di masyadong magandang pangyayari nitong nakaraang linggo. Simula nung Lunes, unang beses kong naranasan na maging isang trainer. Isang tao lang naman yung tinuturuan ko pero nakakapagod din pala. Nagturo ako ng mga best practices ko sa trabaho. Masaya naman ako sa new experience na to. Pakiramdam ko, medyo na-exercise ko kung paano makipag-usap sa tao. Noong March 28, itong Thursday lang, maaga kaming gumising upang makapunta sa South Supermarket para mag-grocery. Kailangan namin matapos sa pamimili bago mag alas 12 para makapaghanda pa sa certification exam ng alauna. Habang naghahanda at nag-aayos ng desk, may nag-message sa Viber ko. Nag-aalok kung pwede daw ba ako maging product liker. So, ilalike mo lang daw yung product sa Shopee, then magkakapera ka na. Naging interesado ako kasi biruin mo, magla-like at magfa-follow ka lang ng page, magkakapera ka na. Sa madaling salita, umuo ako. Nagbigay ng test task, nagawa ko, binayaran ako. Pumasok sa GCash ko. At dahil naging busy na ako sa exam, hindi ko muna pinansin tong task business na to. At nag-concentrate ako sa exam. Tinapos ko yung exam ng 1 oras. And then, binalikan ko yung job sa cellphone ko. Ang sabi niya sa akin, kontakin ko lang yung finance receptionist via Telegram. At dahil naniwala ako, kasi nga binayaran naman ako sa test task kinontak ko ngayon si ate sa Telegram. And so, then, nag-send siya ng information kung ano yung dapat gawin. Binigyan niya rin ako ng mga questions na dapat kong sagutan. Naging maingat naman ako sa pagbibigay ng information. Sinigurado ko na walang kinalaman to sa mga security questions ko, sa mga accounts ko. Sa madaling salita, nakasali ako sa group na to na nagsisend ng task. Sa Telegram, papasalihin ka sa isang group. Yan yung group. And then, nung pagpasok ko, madaming mga nagsesend ng photos o ng mga task na nagawa nila. Yung iba nagsasabi pa ng parang encouragement message or yung experience nila na masaya sila dahil napasali sila sa platform na to. Halos every 30 minutes may task na binibigay. Ang malupit nun, 22 tasks ang binibigay a day. At yung iba sa task na yun ay ang tinatawag prepaid task. Sa prepaid task na to, meron siyang option 1 hanggang option 20 or more. Habang pataas ng pataas yung option, palaki ng palaki yung pera. Ang instruction dito, magde-deposit ka ng pera, merong porsyento na babalik sa'yo kasama ng dineposit mo. Dahil wala naman laman ang aking GCash para sumali sa option 1 which is 1,000, hindi ako nakakapag-deposit or nakaka-join sa prepaid task. Puro lang ako dun sa screenshot. Ang bayad pala dun ay 30 pesos. 150 pesos ako in total. Screenshot like task. Binayaran ako ulit. Aside pa to dun sa test task na worth 150 din. So may
300 na pumapasok sa GCash ko. Sabi ko, okay to ah. Nung kinabukasan, di March 29 na. Aware ako na kasama sa instruction na kapag hindi mo daw tinuloy-tuloy ang pagsali sa task, including sa prepaid task, mababawasan ang kinikita mo sa bawat task. So yung 30 pesos na kinikita ko sa bawat screenshot or follow, nabawasan ng 50%. Sabi sa akin ni ate. Yan. Aba, parang lumalabas na pinipilit akong jumoin sa prepaid task. So, ibig sabihin, hindi uubra yung plinano ko na puro follow, like, task. Kasi, ito yung plano ko nung una. Mag-like and follow lang, makaipon ng puhunan, at kapag nakapag 1,000, pag-iisipan ko kung magjo-join ako sa prepaid task. Mukhang nainip. Binawasan agad yung aking sweldo sa pagla-like at follow ng page. Sa madaling salita, nag-quit ako. Una kong ginawa, binuksan ko yung GCash ko, pinalitan ko ng MPIN, in-update ko yung security questions, nag-change ako ng password, tapos yung mga kinita ko, binayaran ko yung last pay later ko. Ziniro ko yung GCash ko para sigurado lang. Wise yata to, boy. Wise yata to. And then, blinak ko ngayon si ate. Pero nandun pa rin ako sa page or sa group sa Telegram. May mga napanood akong videos sa YouTube na related or katulad ng scam na to. Makikita nyo yung link sa description sa baba. Baka sa inyo rin mangyari to. May mag-message sa inyo. Sa case ko, nag-message muna si ate or sino man to, si Nemo, sa Viber. In-assist niya ako, kontakin si ate sa Telegram. Sana po mag-ingat tayong lahat. Huwag po tayong susubo sa scam. Ingatan po natin ang ating kaperahan dahil pinaghirapan po natin ito. Huwag po tayong kakagat sa deposit na yan. Dahil once na ilagay mo na sa ibang bangko ang pera mo, tapos ka na. Tungkol nga pala sa certification exam na aking tinake, ito ay ang ITIL 4 Foundation. And isang oras siya. May time limit. So, ang passing score na dapat mo makuha para ikay maging certified ITIL 4 ay 26. And ang items ng test na to ay 40. Ang nakuha ko lang ay 22 over 40. Failed ako sa exam. Pero kahit ganun pa man, naramdaman ko naman na kahit papano may natutunan ako sa ITIL 4 Foundation. And hindi na rin masama yun. Siguro kung merong susunod na offer at pwede pang mag-avail, i-grab ko. Provided nga pala siya ng company namin sa office. And maraming salamat sa DXC Technology sa pagpo-provide ng voucher para sa ITIL 4 Foundation. Yun lamang po. And again, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Maraming salamat sa pakikinig sa mixing kwento na to. And if you like this video, hit subscribe and like button. Always remember, enjoy your journey while taking care of yourself, love your family, and don't do drugs. Hallucination!